nandyan sa korte nagtatrial. Ang daily bread ko is yung People of the Philippines versus yun. Ako ang nagpo-prosecute, ako ang, kung maaari lang, na ma-secure ko yung conviction para makulong. Kaya yung mga masasamang tao, noon, araw-araw akong nagpapagod. Pero yung komunista, medyo, ako, kasi prinsipyo eh. Hindi naman ganito mga kidnapper, hold upper, man-rape, tapos hold up, kunin yung pera, patayin pa. Eh itong, ibahin niyo itong komunista. Iba yan. So, prinsipyo lang yan yung away natin. So, wala masyado akong problema niyan. Pero nung mayor ako, naging pag-usap ako sa kanila. As a matter of fact, yung liderato ng NDF, yung Politburo mismo, yung mga top leaders, nung presidente ako, niyaya ko yan sila, kumain kami sa Malacanang. Alam ko, ang military, pati polis, hindi nasayan. Yawa na eh. Huwag malipay. Kasi may napatagalog tayo, hindi naman tayo Tagalog eh. Nasiyahan. Pero sabi ko, kailangan ko gawin yan para magkaroon lang naman ng kunting dialogue. At kasi kung wala kasing communication, hindi mo matawagan, pare. Pwede bang umalis ka na muna dyan sa barangay na yan? Marami ng civilian na nadali. Maghanap na lang tayo ng ibang lugar para magpatayan. Yung ganong pakiusap. So, ayun ang filosofiya ko sa gobyerno. Ako nag-retired, ayaw ko na. Sabi ko, ayaw ko na talaga. Dumating itong, bigla na lang ito ngayon, si Marcos, hindi pa naman, in fairness to him, hindi pa naman nag-uumpisa, pero may plano sila ng chat-chat. Change the Constitution again. Huwag mong pakialaman yung konstitusyon kasi that is good for 10 to 15 years. Unchanging yan. Kaya lang kinakalkal mo, and every time yung tatay, pati ngayon itong anak, si Ferdinand Jr., gustong baguhin. Alam mo itong konstitusyon dala ko? Yung putang inang kapal